Inis na inis, galit na galit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron silang ebidensya, pruweba, na gumagamit daw si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? So ngayon, ang nangyari, sabi nila, ilalabas namin yung pulburon video. Ngayon, nilabas yung pulburon video, 2 taon. Saliwa mga bossing nasasaliwaan ako, kailangan labas agad. Di ho ba? At eto pa, meron bagong issue. Tutulungan ko na kayo. Di ba mga DDS, tutulungan ko na kayo. May bagong issue, may bagong ini-issue. Multi-million euro Spain property links to Romualdez. Yan din, simple lang. No? Para matapos agad, para ma-solve agad yung problema, labasan nyo nung ebidensya. Ilabas nyo titulo na nakapangalan kay Martin Romualdez. Tayo, napakadali lang ho natin mga kababayan. Baka suportahan ko pa yan kapag nakita ko yung ebidensya at nakita ko na etong si Martin Romualdez, meron niyang mga ganitong mga multi-million na euro Spain property. Baka yung sinasabi na mga dokumento na maglilink kay Diskaya at kay Romualdez, na ilabas, na ipakita. Baka suportahan ko pa yan. Kaso biruin nyo, yung 2 Diskaya o si Curly Diskaya, siya mismo ang nagsabi, ano daw? Ang sabi daw ho, mga kababayan, ay wala kaming physical o anumang pagkakaugnayan, no? O naging transaksyon with Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong, paano kukonekta yung Martin Romualdez at Diskaya na sinasabing ebidensya laban kay Martin, no? Na sa 2026 mga bossing, ngayon ang resolba lang po sa lahat, labas yung ebidensya. Sabi ni Archie Beroya na kaibigan ko, lahat ng anti-Marcos now, lahat sila yun ang nakikinabang kay Digong dati. Naku, speaking of nakikinabang kay Digong dati, meron tayo dito mamayang konti ipapakita ho na kumbaga yung Lebiste daw ay malakas ang kapit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga bossing. No, yung Lebiste daw. Ngayon no mga kababayan, eto na. Madaming nagsasabi, madaming mga DDS ang nagsasabi ho na naku, sinabi ninyo madaming makukulong diyan. Sinabi ninyo maraming makukulong diyan. Sinabi ninyo bago magpasko may makukulong na, no? Actually, meron naman po mga bossing Chief Amo, sir. Meron naman pong nakulong. Yung Diskaya po at isa po 'yan mga kababayan sa para ho sa akin ay sila po yung talagang isa sa mastermind, isa sa big fish. Bayrawan mo naman billion, million, no? Daang milyon yung mga nanenok di umano sa kaban ng bayan. Tapos i-consider mo hindi kasama sa big fish. Ngayon no mga bossing, kaya nasasabi ng mga kapwa natin Pilipino, bakit ba ganon? No? Ang ine-ebas ninyo may makukulong na ganito. Hindi po kaya dahil sa sobrang medyo minsan para ho sa akin si Sek, mahal ko yan si Sek John Vic. Gusto ko yan, no? Kaya lang minsan no, parang sobra kasi siyang magsalita Yung nauunahan agad no? Kaya yung mga kapwa natin Pilipino nag-e-expect na ganito mangyayari diyan. Kapag lumagpas ng mga kababayan ng panahon, oras, siyempre matampuhin po at gigil na gigil ang ating mga kababayan patungkol po diyan sa mga flood controls at mga ghost project. Sana naman lang yung mga pag sinabi niya, binitawan niya, nandoon kasama po yung pagkilos. No? Agad-agad. Alam naman natin kumikilos. Kumbaga, para ho sa akin, itugma lang po doon sa saktong kilos nila. Kagaya nito, may naririnig tayo tungkol doon sa mga isa sa pinaka-corrupt din daw ho, mga kababayan, yung Bureau of Fire, yung management, Bureau of Fire Protection, mga bossing, mga bumbero. Ako ho,
Nung naninirahan ho ako sa Pilipinas, mga kababayan, mga boss chief amo sir, may dalawa akong restaurant diyan, no? Isa sa Antipolo, isa sa Marikina. At totoo yung sinasabi ni John Vic na ang style nila diyan ay bebentahan ka nung kanilang fire extinguisher. Na ano ko ho yan, na experience ko ho yan mismo mga kababayan at ako mismo yung nakausap nung mga bumbero. Ay sir, di na pwede to. Ay sir, dapat ganito. Ay sir, ganito dapat. No? O para, para, ganito, ano tawag dyan? Para ma-resolve na tong problema ninyo sir, bili na lang po kayo sa amin. Kailangan sa amin kayo kumuha ng fire extinguisher. No? Na nung chinek ko sa labas, iba presyo, mas mura sa labas. Which is, credited naman. Kaya lang ho, mga bossing, kailangan kapag ka nagpahayag po sila, tugma lang doon sa saktuhan, no? Doon sa kilos nila. Ganon. Alam natin naman, kumikilos po sila. Pero nagiging kagaya niyan, nasasabihan siya ng epal-epal lang, di ba? Pero ako, sa mga mulya, hanga ho ako diyan mga bossing, ha? Na kasi makapaghanda sila. O, totoo din yan. Hanga po ako, lalong-lalo na mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, pag itinaas ni Presidente ang kamay ni Ombudsman Boying Remulla, ay putek na yan. 100% doon ako agad. Oh! Ngayon, alisin na ho natin mga bossing, no? Dumako tayo sa ating susunod na topic. Ngayon, no, mga kababayan, kung maalala nyo din, etong mga nakaraang araw, yung mga DDS, no? Yung mga DDS, aba, proud na proud. Talagang kala mo, piyesta sa kanila nung mga nakaraang araw kasi ang ipinoposo nila, mga boss chief amo sir, ay si Tebes. Oo, na kliyente ni, sino ba si Gasolito? Nakakalimutan ko alagi apelyido ni Gasolito. Acquitted na daw, acquitted. Ayun mga nagpapasalamat. Nako, ganito, ganyan. Inililink nila doon sa kaso ni Tebes, doon sa Degamo, mga kababayan. Kaso po, yung kaso, no, naipanalo o na-acquit ni Tebes, mga kababayan, ayun po yung 2019, ibang kaso ho yun, mga boss chief amo sir. Kaya po ito, si Congresswoman Janice Bellega Degamo, naglabas ho ng kanilang statement, mga kababayan, patungkol po doon sa pinapakalat nila. Kasi hindi pa naman talaga acquitted si Tebes dito sa kaso na ito. At mananatili po si Congressman o ex-Congressman Tebes, mga kababayan, sa loob ng piitan dahil po dito sa kaso na ito.